Aligning expectations through visual arts. Ang mga participants kasi natin, iba-iba ang pinanggagalingan. So mahalaga ang activity na ito para makuha natin sa mga participants ang iba't iba nilang pananaw, ang iba't iba nilang naiisip ano ba ang ine-expect nila sa klase na ito. At para ma-align natin ito sa ating ituturo, tapos masasagot na din natin kung hindi ito sakop ng ating workshop ngayon at masabi din natin na ito ang mga mapapalalim natin sa workshop na ito. So umpisa pa lang, naka-align na ang mga facilitators at participants bago pa man magsimula talaga ang ating workshop. Mahalaga na visual arts ang ginamit natin para sa pagkuha ng kanilang mga ine-expect at kanilang mga pananaw. Para umpisa pa lang, creative na. Hindi naman ito ang tanging paraan para makuha ito sa mga participants. Pero sa pagkakataong ito ang ginamit namin na pag-release. Dito sila unang mag-e-explore ng kanilang creativity gamit ang iba't ibang mga kulay para din mapalabas ang kanilang mga differences at similarities para din mas didiin natin na tayong lahat ay tao, di ba? Na tayo ay may pagkakaiba at pagkakatulad. Para tipid sa oras, maganda na i-divide na agad natin yung klase kung ilang tanong ang ating itatanong sa kanila. Sa pagkakataong to, 3 yung questions, so dinivide na natin sa 3 grupo. Pwede kasi ito maging individual work kung tayo ay may mahabang oras. Pero dahil lack of time at para mas efficient, hinati sa 3 grupo. Tapos sa sa front page nung kanilang canvas ng white cartolina, hayaan lang muna natin silang mag-release gamit ang mga kulay at iba't ibang medium ng visual arts. We used crayon, crayons, paint, para lang sagutin ang tanong na, how are you feeling today? O di ba ang simple? So as a group, lagay lang nila doon kung simbolo ba ito, kulay, doodle. Yon, doon kami nagsimula. Ano lang muna, paglalaro. Yon, play of colors. Tapos, pagkatapos nun, pag binaliktad nila yung kanilang canvas, ang white cartolina, meron ng question doon sa likod. Di ba, 3 grupo. Bawat isang grupo may kanya-kanyang tanong. Yung isa, halimbawa, ang pwedeng tanong ay, ano bang gusto mong matutunan sa workshop na ito? So, sasagutin na nila yon as a group. Nakapalibot sila doon, drawing sila, pwedeng simbolo, at pwede na rin mag-add ng words para alam din nila yung gusto nilang mapatunguhan. Ano ba yung hindi pa nababanggit dito na pwede kong idagdag? Dahil pagkatapos ng 2 minutes, ganyan, a certain period of time, papaikutin natin yung kanilang mga kartolinas para yung isang grupo, masasagutan yun, kayo, yung grupo nyo, iba namang tanong ang sasagutin. Tanong po, what do you want to learn from this class? So nakita natin ang dami-daming mga elemento na nakalagay dyan. Basahin yun na lang, Char. Pero, yung mga strong points na nakita namin dito ay, of course, ang PETA ang pupuno sa atin ng mga kailangan nating malaman at lumalabas dito na improvisation, kung paano ang tama, baliktad ang mga ilaw. Itong mga batang ito ay makukulay kasi nga as teachers, we are facing multiple personalities. Paano natin i-cater ang mga needs nila according to their personalities, pagkakaiba-iba nila. So isa rin yung gusto nating matutunan kung paano as teachers in theater na makaka-capture sila, no? Inclusive, no? Of course, itong lahat ito ay naka-anchor sa puso, no? Kasi hindi natin yan mai-share kung ang puso natin ay hindi wagas sa pagtuturo. Ito yung mga roads, no? Isa itong journey rin, or mas gusto naming matutunan ang iba't ibang journey pa sa theater. There are many ways to teach, no? According to the situation. So, we believe that yung PETA ay tuturuan kami kung paano gawin yan. At ang panibagong bukas. Ayan, ito. Sino nag-draw nito? Patungo sa panibagong bukas.
So, looking into a bright future for our students sa pamamagitan ng ating tinuturo through this theater. Maraming salamat! Bigyan natin sila ng limang palakpak! Ano ang inaasahan mo sa iyong mga co-participants or sa iyong facilitators? So, pwede rin yun. Dito po nakalagay, syempre, magbubuo tayo ng friendship together. Kung makikita natin yung mga kamay, it's a helping hand para sa isa't isa. Tapos meron tayong, kung makikita natin yung puso, so pagmamahal sa sining, meron tayong paru-paro, which is a symbol of transformation para sa ating mga guro. Star, we are a star, no, in our own ways. Si PBB po ay maging totoo daw po tayo sa ating sarili. Isa na po tayong pamilya. So karagdagan po kaming nadagdag sa inyong pamilya dun sa una. Na meron din po tayong mga nabuong pagkakaibigan o karagdagan po ang ilan sa amin. Ine-expect po namin mula sa co-participant at PASI na magbabahagi po sa maliit na aklat, magbabahagi po ng kaalaman ng bawat isa. Bukas palad po ang pagtulong din ng bawat isa. At dahil po doon sa ating mga ginagawa ay mayroon po tayong paggrado. So yun. Okay, bigyan natin sila ng 2 palakpak at 3 padyak. Kayo ang bahalang magbigay kung ano ang kailangan yung gusto nyong malaman sa inyong mga participants. Para umpisa pa lang, nakalatag na lahat. Ang lahat ay nagsisimula sa pag-ibig. So tayong lahat ay narito dahil sa pag-ibig ng ating mga nanay at tatay. Tama? Tama. Okay. So tayo bilang mga guro, hindi natin sila tinuturuan para lang sa talento at sa kakayahan. Tinuturuan natin sila na ibigin kung ano yung kanilang ginagawa. Kasi pag minahal nila yung kanilang ginagawa, ito ay magbibigay sa atin ng maganda at maliwanag na daan. Tamang daan. Okay, tamang daan. And syempre, para tayo kumuha ng mga inspirasyon sa ating pagkatanghal sa mga likhang sining natin sa obra, narito ang kalikasan. Ayan, nakita niyo ba ang kalikasan? Pagmamahal sa iba't ibang kulay. No? Kahit ano pa yan, kahit sino pa yan, kailangang ibigin. And syempre, nandito ang bangka. Wala lang, gusto lang naman. Wala nyo, no? Wala lang. Sige, bigyan natin ng dahilan bakit may bangka. Siyempre, sama-samang pagsagwan, paglalakbay, para sa katumbog pa yan, para sa magandang liwanag na rin papunta yan. Siyempre, yung community, hindi mawawala tayo bilang mga nagmamahal sa lipunan natin, nilalagay natin ang lipunan natin sa loob ng entablado, sa teatro, para makita to ng ating viewer. Pinapaliit natin yung lipunan para mas maging aware yung mga manonood sa atin. At yun yung gusto nating makita at magawa ng mga mag-aaral natin mula sa atin. Ang OAO ay isang key framework na ginagamit ng PETA for so many years. Kasi mahalaga ang OAO dahil holistic ang nagiging approach ng bawat individual at mas nagiging harmonious ang relationship ng mga participants all throughout the workshop. At sana, ma-apply din nila to sa kanilang mga normal na buhay even after the workshop. Yan, orientation, artistic, at organization. O alam din natin sa tawag na knowledge, skills, or attitude, or pag-asa, pananaw, gawain, samahan. So ito ang magagamit nating framework o tool, refresher, leveling off, para sa mga, review ko na to, alam ko na to Natutunan ko din to sa PETA at para dun sa, ngayon pa lang ako nakasama, ito para magkaka-level tayo, pantay-pantay. Ito ang ating laging tungtungan sa ating mga gawain. At sana ay ma-apply din natin sa pag bumalik na tayo sa kanya-kanyang school. Para paano pa ito gagawin? Hindi ko alam. Meron akong framework. OAO. Okay. Ano ang orientasyon? Ano ang content nito? Diba? Artistic. Paano ko ba ito gagawin? Ano ang paandar ko dito para magawa ko itong palabas na ito o ang pagtuturo na ito? At organisasyon o ang attitude. Maganda nga yung inyong palabas. Bongga nga yung content pero magkakaaway naman kayo. So, kailangan pantay-pantay. Lahat yan ay tinitingnan ng pantay-pantay. Okay.
Okay, maraming salamat sa inyong mga nabahagi. At ang OAO ay ginagamit na framework sa paglikha ng sining at sa proseso ng paglikha. Maaari kayong gumamit ng iba't ibang medium. Hindi lamang visual arts ang pwede nating gamitin sa pag-a-align natin ng kanilang mga expectations at ng ating klase, ng ating workshop. Pwede kayong gumamit ng movement or pwedeng creative writing. Depende sa inyo kung ano ang kalakasan nyo or gusto nyong i-try, i-explore. Maaari itong gawin. Hahayaan lang muna natin silang mag-release ang lahat ng participants. Halimbawa, ito ang movement. Hayaan lang muna natin silang mag-release ano ang nararamdaman mo ngayon through movement. At kapag na-warm up na sila, saka natin ibibigay ang mga katanungan. At kapag binigay na nila ang kanilang mga sagot, syempre ito ay galing sa kanila at ito ang maybe first time na ibabahagi nila ang kanilang mga opinyon at saloobin. Napakamahalaga na tatanggapin natin at i-acknowledge natin lahat ng sagot para ma-empower din sila na magbahagi pa sa rest ng workshop. Kasi kung unang beses pa lang, binara na natin sila, hindi natin na-empower ang ating mga estudyante, ang ating mga participants. So, mahalaga na tanggapin natin lahat. Siyempre, meron silang mga sagot na hindi natin madadaanan sa klase. Kailangan lang natin maging honest na ito ay hindi natin madadaanan at magkakaroon tayo dito ng negotiations at mga agreement na ito pwede natin itong madaanan, ito ang mapapalalim natin. At dahil meron tayong agreement, siyempre, sasabihin na din natin sa klase kung ano yung class attitude, 'di ba? Para umpisa pa lang, na-set na din natin yung tone ng buong klase. At ang mahalaga din dito ay bukod sa empowered silang magsalita, ay empowered silang mag-discover, mag-explore. Kasi para mahukay natin ang kanya-kanya nating ginto sa pag-e-explore. At paano natin mahuhukay yun? Siyempre, kung sabay-sabay tayong tatalon. Kung lahat tayo ay mag-plunge.